Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang resolusyon ng korte na pagbayarin ng mga dating nanungkulan sa PhilHealth sa di umano'y nawawalang pondo ng ahensya at di umano'y dawit dito ang senadorang kilalang taga-oposisyon na si Senador Risa Hontiveros. At ngayon pa lamang ay dininig na ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng taong bayan na pagbayari ng lahat ng ito at huwag munang itaas ang singil ng kontribusyon ng bawat miyembro ng insurance company ng PhilHealth. Pero bago ang lahat mga kachika, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, ayon sa inilabas ng Malacanang Palace, agad na sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag singil o kontribusyon ng bawat miyembro ng nasabing health insurance company. Dahil sa di umano'y dapat mas bigyang atensyon ang mga nadadawit at dapat pagbayarin ang mga dating nanungkulan dito sa PhilHealth. Dahil ang milyon-milyong pera di umano'y nawawala at kinulimbat ng marami sa kanila. Matapos ang imbestigasyon at resolusyon, inilabas ng COA at pinag-utos ng korte na pagbayari ng dating executive heads ng PhilHealth taong 2014 kung saan pumutok ang balita. Dapat tumagad tong klaseng tao mga kaibigan, dapat binibitay na no. Na si Senadora Risa Hontiveros ang isa sa mga di umano'y mananagot sa nasabing nawawalang pondo ng health insurance company na PhilHealth. Dagdag pa na hinaing ng taong bayan na pakiwari nila hindi nalalagay sa tama ang bawat kontribusyon ng miyembro ng PhilHealth, ay agad namang dininig ng Malacanang Palace ang hiling ng taong bayan na habang gumugulong ang imbestigasyon ng nasabing kaso ay hindi muna ipapatupad ang dagdag singil o kontribusyon ng bawat miyembro ng PhilHealth. Ito ang pinag-utos at diretsahang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng suwestyon ng mamamayang Pilipino dahil tila ito na raw ang magbibigay kaluwagan sa sambayanang Pilipino, lalo na tila nabibigyan ng mali siya ang lahat ng integridad na meron ang nasabing health insurance company. Ayon sa full report ng Inquirer.net, Marcos Jr. orders PhilHealth to suspend rate hike in 2023. President Ferdinand Marcos Jr. has directed the Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth to postpone the increase of premium rates and income selling schedule to take effect this year, noting that the pandemic has caused many socio-economic hardship for Filipinos. A memorandum from the Office of the President, signed by the Executive Secretary Lucas Bersamin, and shared with reporters on Monday, ordered the deferral of a schedule hike in the PhilHealth premium rate from 4% to 4.5%. It likewise halted the increasing of the income selling of the members, paying the highest contribution from 80,000 to 90,000 in 2023. Quoted, "In light of the prevailing socio-economic challenges brought about by the COVID-19 pandemic and to provide financial relief to our countrymen, amidst these difficult times, please be informed that the President has directed the PhilHealth to suspend the above-mentioned increase in premium rate and income selling for calendar year 2023, subject to applicable laws, rules, and regulation." At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento
sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama lang po yan. Dapat kasuhan mga yan. Ginagawa na lang katasan ang mahihirap po. Taas ang hulog para panakit. Yun na nga yung masakit doon mga kaibigan. Kung sino pa yung mga nasa posisyon or mayayaman ang kinakawawa pa nila or ninanakawan yung mga katulad dating mahihirap. Diba? Ultimo, pambili na sana ng bigas mga kaibigan, ihulog pa natin sa PhilHealth. Tapos malaman natin ganito pa rin nangyayari. Nanakawan lang din pala tayo. Diba? Grabe, kung sino pa yung mga mayayaman at may, ewan ko ba sa mga to? Dapat sa mga to, binibitay talaga eh. Butas sa mga ninakaw na lang ng pera ng PhilHealth. Dapat lang po talaga na pananagutin lahat ng mga nangungurakot, mga walang awa sa mga mahihirap. Bayad kami ng bayad, kinukurakot nyo lang. Dapat lang na panagutin ang naglustay ng pera ng PhilHealth para makulong at malaman ng taong bayan kung sino ang mga dawit. Tama yan, Mr. President. Bigyan mo ng pansin yung mga kawatan. Hindi biro ang malaking halaga na ninakaw. Kung ang mga pobre ang magnakaw ay kulong agad. Pera namin yan, mga pobre. Real talk yun mga kaibigan. Kung yung mga mahihirap ang nagkaroon ng kasalanan o pag nanakaw, tapos nahulian, diretso kulungan. Pero pag yung mga ganyang klaseng tao, mga mayayaman, may mga may kaya, may mga posisyon, ang dami pang etcheboretsyo na, ayaw ko ba sa mga to? Grabe ang ginawa ng mga sikat na tao. Tama na yung imbestiga. Ayon mismo sa memorandum na inilabas ng Malacanang Palace na pinangasiwaan ni Lucas Bersamin bilang Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, mismong pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag magtataas ng singil ang PhilHealth dahil bukod sa ito lamang ang Naisip ko lang mga kaibigan, paano kaya kung hindi si Bongbong Marcos ang nanalo? Malamang siguro na mamayagpag na naman yung mga tulad niyan sa PhilHealth. Baka tinuloy lang nila yung pagtaas ng singilan nila sa per quarter, di ba? pagpawi ng pamalaan sa bawat Kaya pasalamat na lang tayo mga kaibigan at ang nanalo bilang Pangulo natin is si Bongbong Marcos. Di ba? apektadong miyembro ng nasabing insurance company ay dapat pa ring managot ang lahat ng taong nang abuso sa kanilang katungkulan at naging sangkot sa maanumalyang mafia sa loob ng ahensya. At hindi dapat ang bawat miyembro ng PhilHealth ang magpasan ng kabigatan sa lahat ng ginawang paglulustay ng pera ng taong bayan. At dito'y dawit nga di umano ang isa sa kilalang kalaban ng gobyerno at miyembro ng oposisyon na si Senador Risa Hontiveros. May tanong ko lang kasi parang ang nangyayari, lagi na lang, kasi doon yata, kung di ako nagkakamali sa IRR, halos taon-taon, merong mga dagdag. Parang kagaya din dito sa SSS, meron din silang batas na pinagbasehan. Ano ang kaibahanan nito, attorney, kung lagi silang humihingi? Doon sa magpribado na lang sila na parang health insurance na rin. Kaya nga sinasabi ko yung mga nagpapatupad ng batas, yung PhilHealth, palibasa, ang orientasyon nila, sila ay medical insurance. Akalain nila na ang benepisyo nila ay nakadepende lamang sa premiums. Hindi po. Kaya nais ko sanang buwagin ngayong PhilHealth na yan doon sa aking versyon Unang-una, hindi nga kasi universal healthcare ang PhilHealth. Yan ay medical insurance. So kahit anong gawin mo, yung mga tao dyan, isipan pa rin sila medical insurance sila. Pangalawa, ang daming kurap sa PhilHealth. Kaya naman ang estado ng PhilHealth hanggang ngayon, di sila nagko-computerize. Bakit? Dahil pag nag-computerize, hindi na makakakuha ng dialysis benefit ang mga patay. O yung hanggang ngayon, yung WellMed, nakalimutan na natin, yung mga nagpapadialysis sa mga patay. Kawawa nga yung mga whistleblowers hanggang ngayon, humaharap sila sa mga kaso. So sa akin, ang pinakamabilis na pamamaraan para matanggal ang mga kurakot dyan sa PhilHealth ay buwagin ang PhilHealth at palitan. So ako, sana kung babaguhin ang batas, baguhin na nga natin, buwagin natin ng PhilHealth, palitan natin ng National Health Service nang maintindihan ng lahat na hindi sila medical insurance. Sila ay universal healthcare. Talagang hindi matatanggap ng mga taga-PhilHealth ang diferensya ng universal healthcare sa medical insurance kasi napakatagal nila na gumanap ng papel na medical insurance lang. Ang pagkakaiba po, uuliting-uli, hindi dapat limitado sa premiums ang benepisyong maibibigay sa universal healthcare. Kung anong kinakailangan ng ating populasyon, dapat ibigay. At yung sa aming source of funding naman, hindi lang yan nanggagaling sa buwis, hindi lang yan nanggagaling sa membership dues ng mga miyembro ng PhilHealth, kundi nanggagaling rin yan, more importantly, sin taxes, kita ng PAGCOR, kita ng PCSO. So sa akin, tingnan natin kung dapat pataasan
yung porsyento ng kontribusyon na galing sa PCSO at saka sa PAGCOR, no? Dahil importante naman talaga yan, no? Na yung galing sa sugal ibuhos natin sa kalusugan. At saka yung sin taxes, no? Dapat mabantayan natin yan kung tama ba ang pagkolekta, dahil habang lumalaki ang kolekta ng sin taxes, lumalaki rin dapat yung pondo na rinalaan para sa universal healthcare. Tsaka kapansin din, attorney, ang reason ng mga mambabatas noon pag pinapasa itong mga paghingi ng tax sa mga negosyante, sa taong bayan, para daw kumbaga maibsan yung pinapasa ng taong bayan, kaya minsan pinapasa na dito sa mga negosyante rin. And at the same time, nagtataka tayo dahil mayroon pa ring premium hike, tapos meron pang 'di ba yung sa train law na daw mababawasan na yung binabayaran, mas malaki na yung take home pay, pero babawiin naman dito sa mga ganito na mga premium hike. Parang hindi siya nagtutugma na yung purpose. Tama po. Kaya nga sinasabi ko, dapat talaga siguro palitan ng PhilHealth, no, na ma-emphasize change in paradigm na tinatawag. Habang premium kayo ng premium in the first place, hindi premium ang tawag dyan eh. Membership due lang yan eh, no. Hindi po talaga premium yan dahil hindi dapat malimitahan ang benepisyo sa halaga ng premium. Medical insurance po yun. Pero hanggang ngayon, kahit ano pang yugugin nyo dyan sa mga tao dyan sa PhilHealth, hindi nag-iibang pananaw. Naku. Tapos yung issue pa ng korupsyon, hanggang ngayon, sabihin mo sa akin, yung head ng IT dyan, napakakapalang mukha. Ngayon, hindi na nakaka-computerize. O, alam mo ba, nagpadala ako dyan ng tao na magko-computerize. Ang sabihin ba naman, hindi namin kailangan. Samantala, lahat ng problema ng PhilHealth, lalo na yung mga ghost patients, sana nalutas na yan. Kung nag-computerize sila. Hanggang ngayon, wala. Bakit? Napakahirap ang gawin yan? Ayaw nyo lang gawin dahil otherwise matitigil ang pagdadialysis na makapatay. O binubuhay ko na naman ang pagbabati ko sa inyo. Siguro araw-arawin ko na kayo habang nasa SMNI ako. No? Talagang sasabihin ko, mga kurakot, mamatay na kayo dyan. O, di ba? Maghari-kiri na kayo. Dahil ang nakasalalay dyan, kalusugan ng mamamayang Pilipino. How dare you make a mess out of our law? At yun na nga mga kachik. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.